Okay, before we start, let's all pray. Bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God who loves us, thank you so much for your grace and great love. Banal at mapagbiyaya naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at biyaya. In this Lord's Day, we also have gathered here those who were sanctified with the blood of Jesus in order to listen to your word and also in order to have fellowship together. Ngayon po na araw ng Panginoon, kami po ng mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Hesus ay nagkatipon ngayon upang makinig po ng inyong salita at upang magkaroon po ng fellowship sa bawat isa. Whenever we gather together, let us understand what is the will of God through the word of God, and also please teach us how to live as a born-again Christian. Nawa sa tuwing kami po ay nagkakatipon, naway maunawaan po namin kung ano po ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan po ng salita ng Diyos at pakiusap turuan niyo po kami kung paano kami dapat mamuhay bilang isang born-again Christian. We know we are living in the end of age, and our Lord Jesus Christ's second coming is very near. Alam po namin na kami po ay nabubuhay na sa katapusan po ng panahon at napakalapit na po ng ikalawang pagdating ng Panginoong Hesukristo. Let us listen this age, and also let us be prepared to stand before the Lord. Nawa kilalanin po namin yung panahon namin ngayon at maging handa nawa po kami sa pagtayo po namin sa harapan ng Panginoon. We are praying for incoming the Women's Group Day Bible Seminar from this Thursday. At dinadalangin din po namin ang darating po na Women's Group Day Bible Seminar magmula po sa darating po na Huwebes. Let us do our best to evangelize many lost souls through this Women's Day Bible Seminar. Gawin nawa po namin yung aming makakaya na makapag-evangelize po ng mga ligaw na kaluluwa sa darating po na Women's Day Bible Seminar. And we know there are also some brothers and sisters who are having difficulties. Please give them the more wisdom and strength so that they can overcome all the difficulties. At alam din po namin na mayroon po mga brothers and sisters na nasa kahirapan, kaya pakiusap bigyan niyo po sila ng kalakasan at ng karunungan upang mapagtagumpayan po nila yung kanilang mga kahirapan. Today also from the beginning of this Lord's Day sermon until the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Magpasimula po hanggang sa matapos ang aming Lord's Day sermon, nawa samahan at gabayan po kami ng Espiritu Santo. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Let's open our Bible. Awit 24. Buksan po natin sa ating mga Biblia sa Awit 24. From verse 3 to verse 6. Magmula po sa verse 3 hanggang sa verse 6. Awit 24 from verse 3 to verse 6. Sa Awit 24, magmula po sa verse 3 hanggang verse 6. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Sinong aakyat sa bundok ng Panginoon at sinong tatayo sa kanyang dakong banal? Siyang may malilinis na kamay at may pusong dalisay na hindi nagtataas ng kanyang kaluluwa sa hindi totoo at hindi sumusumpa na may panlilinlang. Mula sa Panginoon, pagpapalay kanyang kakamtan at pagwawalang sala mula sa Diyos ng kanyang kaligtasan. Gayon ang salinlahi ng mga nagsisihanap sa kanya na nagsisihanap ng mukha ng Diyos ni Jacob. This Psalms 24, it is written by the King David. Kaya ito pong mga awit 24, ito po ay isinulat po ni Haring David. King David, he is asking the important question according to the verse 3. Kaya si Haring David, mayroon po siyang tatlong mahalagang katanungan ayon po dito sa verse 3. Who may ascend into the hill of the Lord, or who may stand in His holy place? Sinong aakyat sa bundok ng Panginoon at sinong tatayo sa kanyang dakong banal? Yeah, verse 4 says, He has clean hands and a pure heart, who has not lifted his soul to an idol and nor sworn deceitfully. Dito po sa verse 4, siyang may malilinis na kamay at may pusong dalisay na hindi nagtataas ng kanyang kaluluwa sa hindi totoo at hindi sumusumpa na may panlilinlang. So today, according to these verses, we are going to think about what will be the life of the truly born-again Christian. Kaya ngayong araw po sa pamamagitan po ng mga talata na ito, pag-iisipan po natin kung ano po ba yung buhay ng isang born-again Christian. Yeah. Who may ascend into the hill of the Lord, or who may stand in His holy place. Sinong aayon po sa talata na ito, sinong aakyat sa bundok ng Panginoon at sinong tatayo sa kanyang dakong banal. Yeah, our born-again Christian, since we get salvation, we are living in the presence of God.
Kaya tayo po mga born again Christian, magmula nung natanggap po natin yung kaligtasan, tayo po ay nabubuhay sa harapan po ng Diyos. That's why our life should be separated from the other worldly sins. Kaya nga po yung buhay po natin ay dapat po nahiwalay mula po sa kasalanan. Yeah. So, church, as you know well, the church, it is the gathering of the truly born again Christian. It is not the building. At gaya po ng inyong nalalaman, yung church, hindi po ito isang gusali, kundi ito po ay pagtitipon ng mga born again Christian. According to the 2 Corinthians chapter 6 verse 17 says, "Come out from among them and then be separate. Do not touch unclean things." Ayon po sa ikalawang Korinto sa chapter 16 sa verse 7, lumabas kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, lumabas kayo mula sa maruruming bagay. Yeah, our born again Christian, we were called as the children of God. Kaya tayo po mga born again Christian, tayo po ay tinawag bilang mga anak po ng Diyos. That's why, as a children of God, our life should be different from other unbelievers. Kaya nga po yung buhay po natin ay dapat po na maging iba mula po sa mga hindi mananampalataya. So, it is very important to show the good example since we get salvation in front of other unbelievers. Kaya napakahalaga po na maipakita po natin yung mabuting halimbawa sa harapan po ng mga hindi mananampalataya. When we show the good example in front of others, we can also evangelize other unbelievers. Kaya kapag ipinakita po natin yung mabuting halimbawa sa ibang mga tao, maniniwala po yung mga hindi mananampalataya. So, in order to dwell in the presence of God, what is necessary that we are going to think about according to these verses. Kaya upang tayo po ay makapanirahan, magawa po nating manahan sa harapan po ng Diyos, sa presensya po ng Diyos, pag-iisipan po natin yung mga talata po na ito. Here, the verse 4, who has clean hands. Kaya pinakauna po dun sa verse 4, siyang may malilinis na kamay. Yeah. What does it mean, the clean hands? Kaya ano pong ibig sabihin ng mga may malilinis na kamay? Yeah, clean hands means separated from the sin. Ibig sabihin po ng malilinis na kamay ay hiwalay po mula sa kasalanan. Let's open our Bible with 18. Please mark the verse 24, chapter 24, and then please open our Bible, number 18. Kaya pakimarkahan po yung awit 24 at buksan po natin sa mga awit 18. Verse 20, Dito po sa verse 20, awit number 18, verse 20. awit 18, dito po sa verse 20, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Ginantimpalaan ako ng Panginoon ayon sa aking katwiran, ayon sa kalinisan ng aking mga kamay, ako'y kanyang ginantihan. The Lord rewarded me according to my righteousness, according to the cleanness of my hands. He has recompensed me. So here, according to the cleanness of my hands. Kaya ayon po dito, binanggit po dito, ayon sa kalinisan ng aking mga kamay. Yeah, cleanness of my hands. It means the life should be separated from any kind of sins. Ayon sa kalinisan ng aking mga kamay, ibig sabihin po nito ay yung buhay na hiwalay po mula sa kahit na anumang kasalanan. Even in this world, the people they use, I washed my hands. That means before he committed a lot of sin, before he was involved with the worldly sins. But I already washed my hands. That means I am not longer committing those kind of sins anymore. Kaya maging dito po sa ating mundo, yung mga tao, kapag hinugasan po nila yung kanilang mga kamay, kapag sinabi po nila na nahugasan ko na yung aking mga kamay, ay hiwalay na po sila mula sa kasalanan. If you look at the Matthew chapter 27, there is the story when the Israelites crucified Jesus Christ, and then they asked the Pilate to crucify him. Kaya kung titinan niyo po sa Mateo sa chapter 27, nang hiniling po ng mga Israelita kay Pilato na ipako po si Jesus doon po sa krus, hinugasan po ni Pilato yung kanyang mga kamay. Pilate already investigated who is the Jesus, and then he knew Jesus was innocent, and then he does not have any sin. Kaya inimbestigahan po ni Pilato, sinuri po ni Pilato kung meron po siyang anumang kasalanan si Jesus, ngunit wala po siyang anumang kasalanan. Although he was trying to release him, but Israelites, they continuously asked to crucify him on the cross. Kahit na sinubukan po niya na palayain si Jesus, ngunit yung mga Israelita ay patuloy po na hinihiling na ipako po siya doon sa krus. So
Pilate brought the water and he washed his hands. And he said, I am innocent, the blood of this just person. Kaya po si Pilato, kumuha po siya ng tubig at tinugasan niya po yung kanyang mga kamay at sinabi po niya, wala kong pananagutan sa dugo ng taong ito. Yeah, so he does not want to involve to crucify the Jesus Christ on the cross. Kaya ayaw po niyang mapasama doon po sa pagpapapako sa krus doon po kay Jesus. So Israelite, they answered, His blood be on us and on our children. Kaya nga po yung mga Israelita, sumagot po sila na pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanyang dugo. Yeah, so at the time, the Roman governor Pilate, he washed his hands. It means, I am innocent with the blood of this just person. Kaya nga po itong si Pilato na isang Romano, hinugasan niya po yung kanyang mga kamay. Ibig sabihin, siya po ay inosente mula po sa taong iyon. Yeah. Our born-again Christian also same. Before we get salvation, we committed a lot of sin, and also we are involved many kind of the worldly sins. Kaya parehas din naman po sa ating mga born-again Christian, bago po natin natanggap yung ating kaligtasan, tayo po ay kabilang sa mga paggawa po ng maraming kasalanan. But we believe we were saved by the redemption of our Lord Jesus Christ. Pero tayo po ay sumampalataya naniniwala na tayo po ay tinubos na mula po ng Panginoong Hesukristo. For by grace you have been saved through the faith. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. And in Him, we have the redemption through the blood of Jesus. At sa Kanya ay meron tayong katubusan yung sa pamamagitan po ng Kanyang pagtubos. So since we get salvation, our born-again Christian, we should be separated from the worldly sins. Kaya magmula po nung matanggap po natin yung kaligtasan, tayo po ay dapat po na mahiwalay mula po sa kasalanan. Yeah. So, Awit 24 says, who has a clean hands? This means the born-again Christian's life should be separated from any kind of worldly sins. Kaya dito po sa verse 4, siyang may malilinis na kamay, ibig sabihin, yung buhay po ng isang born-again Christian ay dapat po nahiwalay mula sa kasalanan. Let's open our Bible, Leviticus chapter 14. Buksan po natin sa Leviticus sa chapter 14. Verse 14, Dito po sa verse 14, Leviticus chapter 14, verse 14. Babasahin ko po. ang pari ay kukuha ng dugo ng handog para sa budhing may sala at ilalagay niya sa dulo ng kanang tainga, sa hinlalaki ng kanang kamay, at sa hinlalaki ng kanang paa ng taong lilinisin. And verse 17, verse 17, Mula sa nalabing langis na nasa kanyang kamay, ay maglalagay ang pari ng dugo sa dulo ng kanang tainga, sa hinlalaki ng kanang kamay, at sa hinlalaki ng kanang paa ng taong lilinisin, sa ibabaw ng dugo ng handog para sa budhing may sala. yeah. So, this is the way, how they can be cleansed. So, verse 14, the priest shall take some of the blood and then trespass offering, and the priest shall put it on the tips of the right ear of him who is be cleansed, on the thumbs, his right hand, on the big toe of the right foot. So, thumbs and then big toes of the foot, put on the blood, it means it will be separated from the sin. Kaya po dito, ilalagay niya sa dulo ng kanang tainga, sa hinlalaki ng kanang kamay, at sa hinlalaki ng kanang paa. Ibig sabihin po nito ay dapat po na hiwalay sila mula sa kasalanan. Yeah. So, since our born-again Christian, since we get salvation, also, we should be separate from this kind of sins. Kaya maging sa ating po mga born-again Christian, magmula nung natanggap po natin yung kaligtasan, tayo po ay dapat din na mahiwalay mula sa kasalanan. If you look at Acts chapter 7, there is also, when God called Moses, God commanded Moses, take your sandals off from your feet. Kaya kung titinan nyo rin po sa mga gawa sa chapter 7, nang tinawag po ng Diyos si Moises, sinabi po sa kanya ng Diyos na alasin mo ang mga sandalya sa iyong mga paa. Acts chapter 7, Sa mga gawa po sa chapter 7,
verse 33, Dito po sa verse 33, Act chapter 7, verse 33. Mga Gawa chapter 7, dito po sa verse 33, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1, At sinabi sa kanya ng Panginoon, alisin mo ang mga sandalyas sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong kinatatayuan mo ay lupang banal. Take your sandals off your feet, for place where you stand is holy ground, right? So, in case of the Moses, before he was called as the leader of the Israelite, first God commanded him to take off his sandals off. Kaya sa kaso po ni Moises, sa kalagayan po ni Moises, bago po siya tawagin ng Diyos bilang pinuno po ng mga Israelita, inutusan po siya ng Diyos na alisin niya yung kanyang mga sandalyas. Yeah, our born-again Christian, it is also same. Since we get salvation, our life should be different from other unbelievers. Kaya parehas din naman po sa atin, magmula nung natanggap po natin yung kaligtasan, yung atin pong buhay ay dapat po na maging iba mula sa mga hindi mananampalataya. As a born-again Christian, if we have some sin in our life, we cannot live for the glory of God, and also we cannot reveal the God's glory. Kaya po kung meron po tayong kahit na anumang kasalanan sa ating buhay, hindi po tayo makakapamuhay para po sa kaluwalhatian po ng Diyos. Ecclesiastes chapter 10. Sa Ecclesiastes po sa chapter 10, Verse 1, dito po sa verse 1, Ecclesiastes chapter 10, verse 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1, Ang mga patay na langaw ay nagpapabaho sa pamahid ng manggagawa ng pabango, gayon ng munting kahangalan ay sumisira ng karunungan at karangalan. Dead flies putrefy the perfumer's ointment, and cause it to give off of the foul the odor. Actually, the perfumer's ointment, it is very expensive, like a perfume. Sa katunayan, yung ito pong pamahid na pabango, ito po ay napakamahal po na uri po ng pabango. Yeah, it has a very good smell. But what will happen if the dead fly fell on the perfumer's ointment, and if emits the bad smells? Kaya meron po itong mabangong amoy, pero kung nahulog po yung patay na langaw doon po sa pabango, ano pong mangyayari? Ano po yung lalabas po dito? Although it is very expensive, the perfumer's ointment, it cannot be used. Kaya kahit na ito po ay isang mamahaling pabango, ngunit hindi na po ito magagamit. Our born-again Christianity is also same. We became the children of God, and we are supposed to live for the God's glory. Kaya para siya naman po sa ating mga born-again Christian, tayo po ay naging mga anak po ng Diyos at tayo po ay nararapat na mamuhay para sa kaluwalhatian ng We Diyos. must emit the fragrance of Christ through our Christian life. Kaya dapat po nating maipalagana po yung babangong samyo po ni Kristo. But what will happen? Like the dead flies fell in the perfumer's ointment, and it gives the bad smells. So like this, as a born-again Christian, if we have some sin in our Christian life, we cannot reveal the God's glory anymore. Kaya kung paano pong yung patay na langaw ay nahulog po dun sa pamahid po na pabango, katulad din po sa atin, kung meron po tayong anumang uri ng kasalanan, hindi na po tayo magagamit pa ng Diyos. That's why we should have a clean hands. Who may ascend into the hill of the Lord? It means who can dwell in the presence of God. Those who have a clean hands. It means it is those who are separated from the sin. Kaya nga po, dapat po tayong magkaroon ng malilinis na kamay. Sino nga aakyat sa bundok ng Panginoon, siyang may malilinis na kamay, ibig sabihin na nahiwalay po mula sa kasalanan. Okay, let's go back to the awit 24. Balikan po ulit natin sa mga awit 24. Verse 4, again. Dito po sa verse 4. Verse 4, basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1, Siyang may malilinis na kamay at may pusong dalisay na hindi nagtataas ng kanyang kaluluwa sa hindi totoo at hindi sumusumpa na may panlilinlang. Yeah.
And number two, a pure heart. Yeah, important thing is the pure heart. Who has the pure heart? Kaya pangalawang bagay po, at may pusong dalisay, pinakamahalaga po yung pusong dalisay. Sino po ba yung merong pusong dalisay? Before we get salvation, our heart was deceitful of all things. Bago po natin natanggap yung kaligtasan, yung puso po natin ay mandaraya kaysa lahat ng bagay. But since we get salvation, we became the new creation in Jesus Christ. Pero magmula po nung natanggap po natin yung kaligtasan, tayo po ay naging bagong nilalang na kay Hesukristo. Yeah, when we get salvation, we can have a pure heart. Kaya kapag natanggap po natin yung kaligtasan, magkakaroon po tayo ng pusong dalisay. Unang Pedro chapter 1 verse 22. Sa unang Pedro po sa chapter 1, dito po sa verse 22. Unang Pedro chapter 1 verse 22. Babasahin ko po. Ngayong nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan, kaya't kayo'y may tunay na pag-ibig sa isa't isa, mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Since you have purified your souls, it means when we get salvation, we also came to have the pure heart. Ngayong lilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa, ibig sabihin, magmula nung natanggap po natin yung kaligtasan, nagkaroon po tayo ng pusong dalisay. That's why love one another fervently with the pure heart. So those who really get the salvation, he has the pure heart and he can love others also. Kaya nga po doon po sa taong nakatanggap ng kaligtasan, siya po ay magkakaroon ng pusong dalisay at iibigin niya din po yung ibang mga tao. In the days of the Jesus Christ, there were so many religious people like Pharisees and Sadducees. Kaya sa panahon po ng Panginoong Hesukristo, napakarami po mga relihiyosong tao katulad po ng mga Fariseyo at ng mga It Saduseyo. looks like they are very holy outwardly, but Jesus Christ rebuked their hypocrisy. Kaya sa panlabas po ay mukha po sila mga banal, mukha po silang malilinis, ngunit sila po ay sinaway po ng Panginoong Hesus sa kanilang pagkukunwari. Matthew chapter 23 says, "Woe to you, Pharisees and Sadducees! You are trying to cleanse outside of the cups, but inside of you it was full of the extortions and self-indulgences." Kaya sinabi po doon sa Mateo chapter 23, kahabag-habag kayo mga eskriba at mga Fariseyo, sapagkat nililinis ninyo ang labas ng kopa at ng pinggan, ngunit sa loob ay puno sila ng kasakiman at kalayawan. Men will look at only outward appearance, but the Lord will look at the heart. Kaya ang tao po ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Diyos po ay tumitingin sa puso. Religious people, they are not saved. That's why, although they are trying to cleanse outside of the cups, looks holy, but actually inside it is not clean. Kaya nga po yung mga reliyosong tao, mukha po silang banal sa panlabas na anyo, ngunit sa loob po ay puno po sila ng kasakiman at kalayawan. Who will be really blessed? Kaya sino po ba yung mga tunay na mapapalad? According to the Matthew chapter 5, verse 8, "Blessed are the pure in heart." Kaya ayon po sa Mateo chapter 5 sa verse 8, mapapalad ang mga may malinis na puso. For they shall see God. So, those who came to have a pure heart, that means who are really saved, they can see the kingdom of heaven. Kaya doon po sa mga taong nagkaroon ng pusong dalisay, makikita po nila yung Diyos, ibig sabihin, makakapasok po sila sa langit. Before we get salvation, our heart was deceitful of all things. Kaya bago po natin natanggap yung kaligtasan, yung puso po natin ay mandaraya kaysa lahat ng bagay. Jeremiah chapter 17. Sa Jeremias po sa chapter 17, verse 9, 10. magmula po sa verse 9 hanggang 10, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubang napakasama, sinong makakaunawa nito? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip at sumusubok ng puso upang ibigay sa lahat ng ayon sa kanilang mga lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. The heart is deceitful of all things. So before we get salvation, our heart was deceitful of all things. Kaya bago po natin natanggap yung kaligtasan, yung puso po natin ay mandaraya kaysa lahat ng bagay.
That's why before we get salvation, first we must realize the spiritual condition before God. Kaya nga po bago po natin natanggap yung kaligtasan, dapat muna nating maunawaan yung ating espiritual na kondisyon sa harapan ng Diyos. How much our heart is full of the sin, when we realize that, we can also receive the salvation. Kaya kung gaano karaming kasalanan yung nasa ating puso, maunawaan po natin yung ating espiritual na kondisyon. According to the Mark chapter 7, Jesus Christ also pointed out the condition of our heart. It is there are 12 kind of the sins in our heart. Kaya ayon din po sa Marcos sa chapter 7, inilarawan din po ng Panginoong Hesus yung ang nasa ating puso, puno po ito ng mga karumihan ng 12 uri po ng karumihan. If our heart is not changed, actually we cannot live for the God's glory. Kung yung puso po natin ay hindi po nababago, sa katunayan hindi po tayo makakapamuhay para po sa kaluwalhatian ng Diyos. Job chapter 14, Sa Job po sa chapter 14, Job chapter 14, verse 4. sa Job chapter 14, dito po sa verse 4, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, sinong makakakuha ng malinis na bagay mula sa marumi? Walang sinuman. Who can bring a clean things out of one unclean? No one. Yeah, as I already said, the Israelite, in the days of Jesus Christ, there were a lot of the religious people like Pharisees and Sadducees. They are not saved. So they are trying to be clean in front of the people. Kaya kagaya po ng aking sinabi, sa panahon po ng Panginoong Hesus, napakarami po mga reliyosong tao, hindi po sila mga ligtas, sinusubukan po nilang maging malinis sa harapan ng mga tao. Their heart are full of the sins. So, in this situation, how they can, how the clean things come out from the not clean heart. Kaya yung puso po nila ay puno po ng kasalanan, kaya sa ganito pong sitwasyon, paano po lalabas sa kanila yung malilinis po na bagay? Yeah, it's not possible. Kaya ito po ay imposible. That's why first our heart should be changed. Kaya nga po pinakaunang bagay, yung puso po natin ay dapat muna na mabago. But our heart only can be cleansed by the Holy Spirit. Pero yung puso po natin ay magiging malinis lamang po sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yeah, when we get the salvation, Holy Spirit dwells in us, and then our heart will be changed. Kaya nung magmula nung natanggap po natin yung kaligtasan, yung Espiritu Santo po ay nananahan na po sa atin at yung puso po natin ay mababago. Yeah. Act chapter 15, Sa mga gawa po sa chapter 15, Gawa chapter 15, sa mga gawa po, chapter 15, verse 8 and 9. magmula po sa verse 8 hanggang 9, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, at ang Diyos na nakakaalam ng puso ng tao ay nagpapatotoo sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng Espiritu Santo tulad na nangyari sa atin, at tayo hindi niya itinangi sa kanila, kundi nilinis ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Yeah, according to this passage, we can understand how our heart can be cleansed. So God, who knows the heart, acknowledges them by the giving them and the Holy Spirit, just as He did to us, right? So when the people receive the Holy Spirit, their heart will be cleansed by the faith. Kaya po, dito po malalaman po natin kung paano po magiging malinis yung ating mga puso. Kaya kapag yung mga tao po ay tinanggap po nila yung Espiritu Santo, yung puso po nila ay magiging dalisay o malinis. Yeah, purifying their heart by faith. Kundi nilinis ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Yeah. So, when our hearts were really cleansed, we can also live for the God's glory. Kaya kapag yung puso po natin ay naging malinis, magagawa din po natin makapamuhay para po sa kaluwalhatian ng Diyos.
Okay, let's open our Bible. Ezekiel chapter 36. Buksan po natin sa Ezekiel sa chapter 36. Verse 26. Dito po sa verse 26. Act chapter 36. Ezekiel chapter 36, verse 26. Sa Ezekiel po, chapter 36, dito po sa verse 26. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ng batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Yeah, God promised, I will give you new heart. Kaya ipinangako po ng Diyos, kayo'y bibigyan ko ng bagong puso. Yeah, put a new spirit within you. So I will take the heart of the stone out of your flesh and give your heart of the flesh. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong It laman. means when we receive the Holy Spirit, before our heart was like the stone, very hard, very strong. Kaya ibig sabihin po nito, nung natanggap po natin bago po natin natanggap yung Espiritu Santo, yung ating pong puso ay katulad po ng bato, ito po ay matibay at matigas. So it will be changed from like the heart of the stone to the heart of the flesh. Kaya ito po ay mababago mula po sa batong puso at magiging ito po ay pusong laman. Yes, stone it is very hard, matigas, but flesh is very soft. Kaya yung bato po, ito po ay matigas, ngunit yung laman po ay malambot. That is the born again Christian's heart. When we get the salvation, our heart will become soft. Kaya ito po yung puso ng mga born again Christian. Nung natanggap po natin yung kaligtasan, yung puso po natin ay naging malambot. So since we get salvation, we became new creation according to 2 Corinthians chapter 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Kaya magmula nung natanggap po natin yung kaligtasan, tayo po ay naging bagong nilalang ayon po sa 2 Korinto sa chapter 5 verse 17. Yeah, that's why since we get salvation, we came to have a pure heart, and also our life should be the clean. Kaya magmula nung natanggap po natin yung kaligtasan, nagkaroon po tayo ng pusong dalisay at dapat po tayo na maging malinis. Yeah. So when we get salvation, we already receive the forgiveness all of our sins. Nung natanggap po natin yung kaligtasan, natanggap na po natin yung kapatawaran ng ating kasalanan. That's why God is asking, according to 1 Peter chapter 1 verse 16, be holy, for I am holy. Kaya nga po, hinihiling po ng Diyos doon po sa unang Pedro sa chapter 1 sa verse 16, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. In order to have a fellowship with God continuously, we should be separated from any kind of sins. Para patuloy po tayong magkaroon ng fellowship doon po sa Diyos, dapat po tayong maihiwalay mula po sa kahit na anumang kasalanan. If we have a sin as a born-again Christian, we cannot have a fellowship with God. Kung meron po tayong kasalanan bilang isang born-again Christian, hindi po tayo magkakaroon ng fellowship doon po sa Diyos. Unang Juan chapter 1. Sa unang Juan po sa chapter 1, Verse 5 and 6. magmula po sa verse 5 hanggang sa verse 6, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At ito ang mensahe na aming narinig sa Kanya, at sinyo'y aming ipinahayag, ng Diyos ay liwanag, at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Kung sinasabi natin tayo'y may pakikisama sa Kanya, at tayo'y lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo, at hindi natin ginagawa ang katotohanan. God is light, and in Him there is no darkness at all. Right? So, one of the attributes of God, God is light. There is no any darkness at all. Kaya isa po sa mga katangian po ng Diyos, ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. If we say that we have a fellowship with Him and walk in darkness, He's a liar. Kung sinasabi natin tayo'y may pakikisama sa Kanya at tayo'y lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo. Maybe you can hide some other brothers and sisters, but
you can hide some sin in front of the brothers and sisters, but you cannot hide your sin before God. Marahil ay kayong pwede mong maitago yung kasalanan mo sa harapan ng mga brothers and sisters, ngunit hindi mo maitatago yung kasalanan mo sa harapan ng Diyos. Yeah. So, you are having a fellowship with God, but still, if you are abiding in the sin, any kind of sin, you are a liar. Yeah, you cannot have a fellowship with God. Kaya kung nagkakaroon ka ng fellowship o pakikisama sa Diyos, ngunit nananatili ka pa rin sa kasalanan, ikaw po ay isang sinungaling. 1 John chapter 3, verse 3. Sa unang Juan po, sa chapter 3, sa verse 3, 1 John chapter 3, verse 3. sa unang Juan po, sa chapter 3, sa verse 3, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, At sino mang may ganitong pag-asa sa Kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. And everyone who has this hope in him purifies himself, just as he is in pure. Yeah, God is holy. So our born-again Christian also should be holy in order to have fellowship with God. Kaya po ang Diyos, siya po ay banal, kaya tayo rin naman po ay dapat po na maging banal sa harapan po ng Diyos. Why the many brothers and sisters, after they get the salvation, they cannot live for the God's glory? Kaya bakit po ba maraming mga brothers and sisters, pagkatapos ng kaligtasan, hindi po sila nakakapamuhay para po sa kaluwalhatian ng Diyos? Yeah. If they have any sin involved in their lives, they cannot get any strength through the fellowship with God. Kung meron po silang kasalanan sa kanilang mga buhay, hindi po sila magkakaroon ng kalakasan sa kanilang mga buhay. Yeah. Who may ascend into the hill of the Lord, who may stand in his holy place. Sinong aakyat sa bundok ng Panginoon at sinong tatayo sa kanyang dakong banal? Yeah. First, the clean hands. And the second, the pure heart. Who has the clean hands, that pure heart? Kaya pinakauna po, siyang may malilinis na kamay at pangalawa, may pusong dalisay. Yeah, clean hands, of course, it is separated from any kind of sinful life. Siyempre po yung malilinis po na kamay, ito po ay buhay na hiwalay mula po sa kasalanan. Pure heart also, our heart should be filled with the Word of God. And our heart should be separated from any kind of sins. At yung pusong dalisay, yung puso po natin ay dapat po na puno ng salita ng Diyos at dapat po na hiwalay mula po sa kahit na anumang kasalanan. Yeah. So, if our brothers and sisters, if they are really separated from any kind of sins, we can accomplish really great works of God through our church. Kaya kung yung mga brothers and sisters ay talagang hiwalay po sa kahit na anumang kasalanan, matutupad po natin yung mga dakilang gawa po ng Diyos sa atin pong iglesia. Yeah. Sometimes, some brothers and sisters, they are tempted by the sins. Kaya minsan po sa ating mga brothers and sisters, sila po ay natutokso ng mga kasalanan. If they have a sin, what is the result? They don't want to attend the church anymore. Kaya kung meron silang kasalanan, ano po yung magiging resulta? Ayaw na nilang umatin pa sa church. Yeah, they have a darkness and they have a secret. So they cannot come out in front of the light. Kaya meron silang kadiliman at sila po ay nasa kasalanan, hindi po sila makapunta sa liwanag. We should remember Satan always trying to destroy our Christian life. Kaya dapat po natin tandaan, si Satanas palagi niya sinusubukan na sirain yung ating buhay Kristiyano. If we are not be careful, we can be also easily tempted by this kind of the things. Kaya kung hindi tayo magiging maingat, tayo rin po ay matutokso ng ganitong mga bagay. Okay, let's go back to Awit 24. Balikan po ulit natin sa Awit 24. Verse 3 and 4, again. Magmula po sa verse 3 hanggang 4. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Sinong aakyat sa bundok ng Panginoon at sinong tatayo sa kanyang dakong banal? Siyang may malilinis na kamay at may pusong dalisay na hindi nagtataas ng kanyang kaluluwa sa hindi totoo at hindi sumusumpa na may panlilinlang. Who may ascend into the hill of the Lord. Yeah. So, first, clean hands. Second, pure heart. And number 3, third,
who has not lifted his soul to an idol. Sinong aakyat sa bundok ng Panginoon? Una, siyang may malilinis na kamay, at pangalawa, may pusong dalisay, at pangatlo, na hindi nagtataas ng kanyang kaluluwa sa hindi totoo. Yeah, although Israelites, they were saved by God, by the grace of God, but they forgot God's grace, and then they worshiped so many idols. Kahit na naligtas po yung mga Israelita sa biyaya po ng Diyos, pero nakalimutan po nila yung biyaya ng Diyos at sumamba sa maraming Diyos-Diyosan. According to the Exodus chapter 32, when Moses went up to the Mount Sinai in order to receive the Ten Commandments, Israelite became the corrupt. Kaya ayon po sa Exodus sa chapter 32, nang umakyat po si Moises doon po sa bundok ng Sinai para tumanggap po ng 10 utos, yung mga Israelita po ay naging masasama. Because it was delayed so long. That's why Israelite, they asked Aaron to make the God. That's why with the gold rings and then with the gold rings, they made molded the calves with the gold. Kaya nga po dahil ito po ay naaantala, yung mga Israelita, hiniling po nila kay Aaron na gumawa sila ng Diyos at gumawa po sila ng gintong guya. Yeah, Israelite, they worshipped idols. Kaya po yung mga Israelita, sumaba po sila sa mga Diyos-Diyosan. Yeah. At the time, Moses commanded the Levites to kill those who are corrupted. Kaya na mga oras po na yun, inutusan po ni Moises yung mga Levita na patayin po yung mga masasama. At that time, because of the idol worshipping, 3,000 Israelites, they were killed. Kaya na mga oras po na yun, dahil po sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, 3,000 pong mga Israelita yung pinatay. Okay, let's open our Bible. Awit 31. Tingnan po natin sa Awit 31. Verse 6. Dito po sa verse 6. Awit 31, verse 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1. Kinapupuutan ko ang mga nagpapahalaga sa mga walang kabuluhang Diyos-Diyosan, ngunit nagtitiwala ako sa Panginoon. I have hated those who regard useless idols, but I trust in the Lord. Right? Useless idols. Yeah. So nowadays, I think there is no any brothers and sisters who are worshiping idols. Kaya sa panahon po natin ngayon, sa tingin ko po, wala na po mga brothers and sisters na sumasamba pa sa mga Diyos-Diyosan. But what does it mean? Who has not lifted up his souls to an idol? Pero ano pong ibig sabihin nito na hindi nagtataas ng kanyang kaluluwa sa hindi totoo o sa If Diyos-Diyosan? you love any other things rather than the Lord, that can be the idol worshipping. Kung mas minamahal mo yung ibang mga bagay kaysa sa Panginoon, ito rin po ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yeah, 1 John chapter 2 verse 15 says, if anyone loves all the things, the love of Father is not in him. Kaya sinabi po sa unang Juan, sa chapter 2 sa verse 15, kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Yeah, do not love the world or the things. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. James chapter 4 Sa Santiago po sa chapter 4, verse 4. Santiago chapter 4, dito po sa verse 4. Santiago chapter 4 verse 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1. Mga mangangalunya, hindi ba ninyo nalalaman ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Adulterers and adulteries, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Huh? So, who is the adulteress? Although he has a husband or wife, if someone trying to have another woman or another man, adulterous or adulteries. Kaya ano po ba yung mga ngalunya? Kung meron man po yung isang asawang babae o isang asawang lalaki, kung meron pa siyang ibang asawa, siya po ay isang mga ngalunya. As a born-again Christian, if you love other things, this world or any things in this world rather than the Lord, that is also spiritual adultery. Kaya bilang isang born-again Christian, kung mas minamahal mo yung mga bagay dito sa sanlibutan kaysa sa Panginoon, ito rin po ay espiritual na pangangalunya. Yeah. So,
there should not be anything which we love rather than the Lord. Kaya wala pong ibang mga bagay na dapat po nating mahalin kaysa po sa Panginoon. Colossians chapter 3, Sa Colossus po sa chapter 3, verse 5, dito po sa verse 5, verse 5 and 6. sa verse 5 po hanggang 6, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo, pakikiapid, karamihan, masamang pita, masasamang pagnanasa, at kasakiman na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito ay dumarating ang puot ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Yeah, covetousness, which is idolatry, right? So if you have any covetousness regarding these worldly things, any other things, that is also idolatry. Kaya kung meron po kayong mga pagnanasa sa mga bagay sa sanlibutan, ito rin po ay pangangalunya. Yeah, that's why we need to check ourselves. Who has not lifted up his soul to an idol? It means if there are anything which we love more than the Lord. Kaya kailangan din po natin suriin na hindi nagtataas ng kanyang kaluluwa sa hindi totoo, sila po na mga mas iniibig yung ibang mga bagay kaysa sa Panginoon. Okay, let's go back to the Awit 24. Balikan po ulit natin sa mga awit 24. Verse 4 again. Who has a clean hands and pure heart, who has not lifted his source to an idol, and nor sworn deceitfully. Siyang may malilinis na kamay at may pusong dalisay na hindi nagtataas ng kanyang kaluluwa sa hindi totoo at hindi sumusumpa na may panlilinlang. Nor sworn deceitfully. What does it mean? Although he made a promise, he does not keep it. At hindi sumusumpa na may panlilinlang, ano pong ibig sabihin nito? Kahit na meron po siyang pangako, ngunit hindi niya po ito tinutupad. You may know that God really hates those who are telling a lie. Marahil ay nalalaman po ninyo na ayaw po ng Diyos yung mga taong nagsisinungaling. According to the Exodus chapter 20, God's 10 among the God's 10 commandments, as you know well, the 9th commandment, you shall not bear false witness against your neighbor. Kaya doon po sa Exodus sa chapter 20, gaya po ng inyong nalalaman, doon po sa 10 utos ng Diyos, sa 10 na utos, huwag kang magiging bula ang saksi sa iyong kapwa. If someone makes the promise, but if he does not keep his promise, he's a liar. Kung meron pong isang tao na gumawa siya ng pangako, ngunit hindi niya po tinupad yung kanyang pangako, siya po ay isang sinungaling. Yeah, God hates the liar. Kaya ayaw po ng Diyos yung sinungaling. You can make a promise with your mouth, but to keep the promise is your personality. Pwede kang gumawa ng pangako sa pamamagitan ng iyong bibig, ngunit yung pagtupad sa pangako ay bahagi po ng iyong pagkatao. Do you understand what does it mean? Kaya alam niyo po ba kung ano po yung ibig sabihin nito? Yeah, many people, they make an appointment or the promise easily. Okay, I will do this, and I will do this, I will give this. But they don't keep their promise. Kaya marami pong mga tao, sila po ay gumagawa po ng maraming mga pangako, sige gagawin ko ito, ibibigay ko ito, pero hindi po nila tinutupad yung kanilang pangako. If in this world, in the human relationship, if you don't keep your promise, other people, they will not trust in you anymore. Kaya maging dito po sa ating mundo, sa relasyon po ng mga tao, kapag yung isang tao po ay hindi po tinupad hindi tinupad yung pangako, hindi na po magtitiwala pa sa iyo yung ibang mga tao. There is the one story. In the one village, there is one boy who is a shepherd. Kaya meron He po is keeping the sheep. Kaya meron pong isang kwento, doon po sa isang lungsod, meron pong isang bata na siya po ay tagapag-alaga po ng mga tupa, siya po ay isang pastol. He was alone and then he was very boring. That's why in order to call the other people, he shouted, "The wolf! There is the wolf, please help me." Kaya dahil yung bata pong ito, siya po ay nababagot, kaya ginawa po niya, sumigaw po siya na tulong, merong mga lobo. So many people, they came to the place in order to help. Kaya marami pong tao na pumunta po dun sa kanyang lugar at upang tulungan po siya. But it was a lie. He told a lie. Pero ito po ay isang kasinungalingan, siya po ay Yeah, there nagsinungaling. was no any wolf.
Wala pong anumang lobo. And then next time, again, he was boring. That's why he also shouted one more time, "The wolf, please help me." Kaya sa sumunod po na pagkakataon, muli po siya po ay sumigaw na tulungan niyo ako, merong mga lobo. People came again, but that's again telling a lie, told a lie. Kaya pumunta po ulit yung mga tao, pero siya po ay ulit nagsinungaling po muli. Yeah. Next time, the real wolf really came, and then the wolf is starting to devour the sheep. Kaya sa sumunod po na pagkakataon, sa oras po na ito, meron na pong tunay na mga lobo yung pumunta doon sa kanyang lugar at nilapan na po yung mga tupa. The shepherd really surprised, and then he shouted, "Wolf, please help me, help me." Kaya na mga oras po na yun, talagang sumigaw po ng malakas yung bata na mayroong mga lobo, tulungan niyo ko. But no one came to him. No one helped him. Pero wala pong sino man yung pumunta sa kanya, walang sino man yung tumulong sa kanya. Because he already told her many times, told a lie many times. Dahil maraming beses na po siya nagsinungaling. That's why other people, they do not believe in his word anymore. Kaya nga yung ibang mga tao, hindi na sila naniniwala pa sa kanyang mga sinasabi. In our Christian life, it is also same. Yeah, if you make a promise many times, and then if you don't keep your promise anymore, other people will not trust in you anymore. Kaya parehas din naman po sa ating buhay Kristiyano, kahit na gumagawa ka ng maraming pangako, ngunit hindi mo tinutupad yung iyong pangako, hindi na po magtitiwala pa sa iyo yung ibang mga tao. One of the important God's attributes, God never tell a lie. Isa po sa pinakamahalagang katangian po ng Diyos, ang Diyos ay hindi po nagsisinungaling. Let's open the Bible. 1 Samuel chapter 15. Tingnan po natin sa 1 Samuel sa chapter 15. Verse 29. Dito po sa verse 29. 1 Samuel 15, verse 29. Sa 1 Samuel chapter 15, dito po sa verse 29. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1. Gayon din ang kaluwalhatian ng Israel ay hindi magsisinungaling o magbabago ng isipan sapagkat siya ay hindi isang tao na dapat niyang baguhin ang kanyang isipan. And also, the strength of Israel will not lie nor relent, for he is not a man that he should relent. Yeah, God is not a man. All men are liar, but God never tell a lie. Kaya ang Diyos, siya po ay hindi po siya isang tao. Ang lahat po ng tao ay sinungaling, ngunit ang Diyos po ay hindi po magsisinungaling. Yeah. So, we should remember God hates liar. Kaya dapat po natin tandaan, ayaw ng Diyos ng sinungaling. Yeah. Awit 119, verse 116 also says, "I hate and the upper lying, but I love your law." Kaya sinasabi rin po sa mga awit chapter 1 at chapter 18 at sa verse 16 na ay kinapupuotan ko ang mga nagsisinungaling. I hate and upper lying. Yeah. So we also should we should also hate the liar. Kaya aking kinapupuotan at kinasusukliman ang kasinungalingan, kaya dapat din po natin kapuotan yung pagsisinungaling. Proverbs Kawikaan chapter 6. Sa mga kawikaan po sa chapter 6, Kawikaan chapter 6, sa mga kawikaan po sa chapter 6, verse 16, 17. magmula po sa verse 16 hanggang 17, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1. Ang Panginoon ay namumuhi sa 6 na bagay, oo, 7 ang sa kanya'y kasuklam-suklam, mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbububo ng dugong walang sala. These 6 things the Lord hates. Yes, 7 are an abomination to him. A proud look and a lying tongues. A lying tongues. Number 2, a lying tongues. So, especially as a born-again Christian, if you are trying to lie, we should remember God really hates that.
Kaya bilang isang born-again Christian, kung ikaw po ay nagsisinungaling, dapat po nating tandaan, ayaw po ng Diyos sa sinungaling. I think among the brothers and sisters, there is no one who is trying to lie intentionally. Kaya sa tingin ko po sa ating mga brothers and sisters, wala pong sino man yung sinasadya talaga na magsinungaling. But although you make many promises, but if you don't keep the promise, it is also same, telling a lie. Pero kahit na gumagawa ka po ng pangako, ngunit hindi mo po tinutupad yung pangako mo, ito rin po ay parang pagsisinungaling. Maybe because of the inevitable situation, sometimes you cannot keep the promise. But if you don't keep the promise repeatedly, that will become your life. Kaya kahit marahil ay sa ilang mga sitwasyon, hindi mo natutupad yung pangako mo, pero kung paulit-ulit mong hindi natutupad yung pangako mo, ito na yung magiging buhay mo. Look at the life of the Israelites. From the first time, from the beginning, they did not obey to the God's word. Kaya tingnan po ninyo yung mga Israelita, magmula po noong unang pagkakataon hanggang sa huli, hindi po sila sumunod sa salita ng Diyos. At the first time, they obeyed to the God's word. Sa unang pagkakataon, sumunod po sila sa salita ng Diyos. But as time goes on, they lightly esteemed the word of God, and then they did not obey to the God's word. Pero sa paglipas po ng panahon, hindi po nila pinahalagahan yung salita ng Diyos at hindi po sila sumunod sa salita ng Diyos. So what you repeatedly think, it is not important, you will just disregard it. Kaya kung anong paulit-ulit mong iniisip, hindi po ito mahalaga, ito ay ipagsasawalang bahala mo lamang. It depends on your thoughts. Kaya ito po ay nakadepende sa iyong pag-iisip. And then if you repeat such kind of the behavior or attitude, that will become your habits. Kaya kung uulit-ulitin mo yung mga ganitong pag-uugali, ito na po yung magiging habit. Let's open our Bible, Jeremiah 22. Sa Jeremias po sa chapter 2, 22. sa Jeremias po sa chapter 22, Verse 21. dito po sa verse 21, Jeremiah 22, verse 21. Jeremias 22, dito po sa verse 21, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Ako'y nagsalita sa iyo sa iyong kasaganaan, ngunit iyong sinabi, hindi ako makikinig. Ito na ang iyong pamumuhay mula sa iyong pagkabata na hindi mo pinakinggan ng aking tinig. I will not hear. This has been your manner from your youth, that you did not obey my voice. Why the Israelites, they did not obey to the God's word? Kaya bakit po ba yung mga Israelita, hindi po sila sumunod sa salita ng Diyos? Repeatedly, they rightly esteemed the word of God. They disregarded it. Paulit-ulit, hindi po nila pinapahalagahan at pinagsasawalang bahala po nila yung salita ng Diyos. At the first time, maybe when you commit the small sins, at the first time, you might think it will be okay. It is not a big deal. It's just small problem. Kaya marahil sa unang pagkakataon, kapag nakagawa ka lamang ng maliit na kasalanan, marahil ay iniisip mo na okay lang ito, ayos lang ito, hindi ito malaking problema. If you allow the small things little by little, and then next time, you will disobey to the more bigger problems. Kaya pag paulit-ulit mong tinatanggap yung mga maliliit na kasalanan, sa susunod na pagkakataon ay tatanggapin mo na yung mga malalaking problema. In your thought, it is also same. If your thought repeated become the action, and then actions repeated will become your habits. Kaya po kung pares naman po sa iyong pag-iisip, kung ano yung iniisip mo, ito na yung gagawin mo, at kung ano yung paulit-ulit mong ginagawa, ito na po yung magiging kasanayan mo. You may know the life of the two sons of the Eli, the priest Eli, according to the 1 Samuel, chapter 2. Marahil po, nakikilala po ninyo yung dalawang anak po ni Eli, doon po sa unang Samuel sa chapter 2. The two sons of the priest Eli, Hophni and Peni, both of them were killed by God. Kaya yung dalawang anak po na si Eli, si Hophni at si Pinehas, sila po ay pinatay po na Diyos. Why?
Because they disregarded the offering of the Lord. Bakit po? Dahil pinagsawalang bahala po nila yung pag-aalay para sa Panginoon. 1 Samuel chapter 2, Sa unang Samuel po sa chapter 2, verse 12, dito po sa verse 12, now the sons of Eli were corrupt. They did not know the Lord. ngayon ang mga anak ni Eli ay mga lapastangan, wala silang pakundangan sa Panginoon. Yeah. Priest Eli, although he was the priest, but he did not teach his children according to God's word. That's why, even though the two children, they are sons of the priest, but they did not know who is the Lord. Kaya po ito pong si paring si Eli, hindi niya po tinuruan ang salita ng Diyos yung kanyang mga anak, kaya nga po yung mga anak po ni Eli, hindi po nila nakikilala yung Panginoon. Verse 17, 1 Samuel chapter 2, verse 17, basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1, kaya't ang kasalanan ng mga kabataang iyon ay napakalaki sa harap ng Panginoon sapagkat winalang kabuluhan ng mga tao ang handog sa Panginoon. Yeah. They disregarded the offering of the Lord. That's why they took the meat before the priest offer to the Lord. Kaya winalang kabuluhan po nila yung paghahandog sa Panginoon, kaya kinukuha po nila yung mga karne na inaalay po ng mga pari para sa Panginoon. Even they committed adultery. The woman who assembled in the tabernacle. Kaya gumawa din po sila ng pakikiapid, ginawa po nila nga, sila po ay nakiapid dun po sa mga babaeng sumasamba sa templo. Yeah. So, in our Christian life, it is also same. Our children, how do you teach your children's? Kaya pares din naman po sa ating mga buhay Kristiyano, sa inyo pong mga anak, paano mo tinuturuan yung mga anak po If you ninyo? don't teach your children from the early age, they will not know who is God, and then they will despise. Kaya kung hindi po tuturuan yung mga anak mo kung sino po yung Diyos, hindi po nila makikilala yung Diyos at ito po ay kanilang kamumuhian. Yeah. So in case of the two sons of the Eli, the priest, both of them they were killed. Kaya ito pong dalawang anak ni Eli ng pari, pinatay po yung kanyang dalawang anak. 1 Samuel chapter 1 verse 34. Sa unang Samuel po sa chapter 24, Chapter 2 verse 34. sa chapter 2 po sa verse 34, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1, ang mangyayari sa iyong dalawang anak na si Hofni at Pinehas ay magiging tanda sa iyo, sila'y kapwa mamamatay sa iisang araw. Yeah. Hophni and Phinehas is one day they shall die, both of them. Yes. As a result, the two sons they were killed. Kaya po si Hofni at si Pinehas, sa isang araw sila po ay mamamatay, kaya bilang resulta sila po ay dalawa po sila na pinatay. Awit 24, verse 4, nor sworn deceitfully. Yeah, the one more thing, what does it mean? Kaya doon po sa mga awit 24, at hindi sumusumpa na may panlilinlang, ano po yung ibig sabihin po nito? You may also made a lot of the vows before the Lord. Marahil ay gumagawa ka rin po ng maraming mga panata sa harapan po ng Panginoon. If you made the vows before the Lord, you must keep it. Kapag gumawa ka po ng panata sa Panginoon, dapat mo po ito natuparin. Awit 76, Sa mga awit po 76, verse 11. dito po sa verse 11, Awit 76, verse 11. sa awit 76, dito po sa verse 11, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1, mamamanata ka sa Panginoon mong Diyos at tuparin mo ang mga iyon, magdala nawa ng mga kaloob ang lahat ng nasa kanyang palibot, sa kanya na nararapat pag-ukulan ng takot. Make vows to the Lord your God and pay them. Yeah, it is very important. Mamanata ka sa Panginoon mong Diyos at tuparin mo ang mga iyon, ito po ay napakahalaga. In case of the president, America or here in the Philippines, when they have an inauguration, they will lay hands
on the Bible to make a vows before the laws. Kaya po sa kaso po ng mga presidente, kapag sila po ay nagkakaroon ng inauguration sa pagka-presidente, sila po ay gumagawa po ng panata sa pamamagitan po ng pagpapatong ng kanilang kamay sa Biblia. And they have a responsibility to keep their vows as they made the vows. Kaya meron din po silang responsibilidad na dapat po nilang tuparin yung kanilang ipinanata. Yeah. That's why the made the vows is very important. Once you made the vows, you should do your best to keep it. Kaya nga po yung paggawa po ng panata ay napakahalaga. Kapag gumawa ka po ng panata, dapat po pong gawin yung makakaya mo na tuparin po ito. The Bible also says, make vows to the Lord your God and pay them. Kaya nga po sinasabi sa Biblia, mamanata ka sa Panginoon mong Diyos at tuparin mo ang mga iyon. For example, when we construct a church building, many brothers and sisters will join the construction offering. They will make a pledge. Kaya halimbawa po sa pagtatayo po ng ating building, nung tinayo po yung ating building, maraming brothers and sisters po yung nakilahok sa offerings, sila po ay gumawa ng panata. How much do you keep your pledge? Kaya gaano mo ba tinutupad yung ipinanata mo? Once you already made the pledge, do you really do your best to keep the pledge until the end? Kaya kapag ginawa mo na yung panata mo, talaga bang ginagawa mo yung buong makakaya mo para matupad yung ipinanata mo? Sometimes they made a pledge. They joined in the construction offering, but they don't fulfill their duties. They don't give to their best to accomplish the pledge. Kaya minsan sila ay nakikiluhok sa offering sa pagtatayo ng gusali, ngunit hindi po nila ginagawa yung kanilang buong makakaya na tuparin yung kanilang ipinanata. In that case, they cannot be blessed. Kaya sa kaso po na yun, hindi po sila pagkapalain. Ecclesiastes chapter 5, Sa Ecclesiastes po sa chapter 5, verse 4, dito po sa verse 4, Ecclesiastes chapter 5, verse 4. Ecclesiastes chapter 5, dito po sa verse 4, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Kapag ikaw ay gumawa ng panata sa Diyos, huwag kang magpaliban ng pagtupad, sapagkat siya'y walang kasiyahan sa mga hangal, tuparin mo ang iyong ipinanata. When you make a vows to the Lord, do not delay to pay it, for he has no pleasure in fools. Pay what you have owed. Pay what you have owed. Once you made a vows, it is like a debt. You must pay it. Kaya kapag gumawa ka po ng panata, ito po ay parang utang, dapat mo po ito nabayaran o tuparin. Yeah. When we start this year, New Year, also many brothers and sisters also made the New Year's resolution. Kaya nung sinimulan po natin yung taon po na ito, maraming brothers and sisters, nagkaroon po sila ng New Year's resolution. Yeah, I will evangelize my family members, and also I will read the Bible. Yeah, you have many plans. Kaya mag-evangelize ako na maraming tao, magbabasa ako ng Biblia, kaya marami kang mga plano. How much do your best to keep the resolution? Kaya gaano mo ba ginagawa yung buong makakaya mo para matupad mo yung yung Every pagpapasya mo? time you made the laws, you made the vows, but if you don't do your best to practice it or to keep it, that will be useless. Kaya araw-araw gumagawa ka ng mga panata, ngunit kung hindi mo ito isinasabuhay o ginagawa, ito po ay walang kabuluhan. Yeah, we should not be the sworn the disciple. Kaya hindi po dapat tayo gumagawa, tumusumpa na may panlilinlang. Yeah. Awit 116, Sa awit po 116, verse 14, dito po sa verse 14, Awit 116 from verse 12 to 14. sa awit po 116, magmula po sa verse 12 hanggang sa verse 14, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Aking itataas ang saro ng kaligtasan at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon sa harapan ng lahat ng kanyang bayan.
Yeah, here verse 14 especially, I will pay my vows to the Lord now in the presence of all his people. Right? I will pay my vows. Kaya lalong-lalo na po dito po sa verse 14, tutuparin ko ang aking mga panatas sa Panginoon. Okay, so today, according to Awit 24, yeah, we learned about this passage, who may ascend into the hill of the Lord. Kaya ngayong ang mga araw po, natutunan po natin ayon po sa mga talata dito sa Awit 24, sinong aakyat sa bundok ng Panginoon. Yeah. Okay, Awit 24, verse 3 and 4, we will read from verse 3 to 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, sinong aakyat sa bundok ng Panginoon at sinong tatayo sa kanyang dakong banal, siyang may malilinis na kamay at may pusong dalisay, na hindi nagtataas ng kanyang kaluluwa sa hindi totoo at hindi sumusumpa na may panlilinlang mula sa Panginoon, pagpapalay kanyang kakamtan at pagwawalang sala mula sa Diyos ng kanyang kaligtasan. Yeah, we thought over 4 kind of things. Number 1, who has a clean hands. Number 2, who has a pure heart. And number 3, who has not lifted his soul to an idol. And nor sworn deceitfully. Kaya pinag-isipan po natin yung 4 po na mga bagay. Una po, may malilinis na kamay. Pangalawa, may pusong dalisay. Pangatlo, na hindi nagtataas ng kanyang kaluluwa sa hindi totoo. At pang-4, hindi sumusumpa na may Yeah, panlilinlang. these people, he shall receive blessing from the Lord. Kaya yung mga ganito pong mga tao, sila po ay pagpapala ng Panginoon ay kanilang Yeah, kakamtan. this is the way of the blessing. Kaya ito po yung paraan ng pagpapala. So today, according to this Awit 24, we learned about who may ascend into the hill of the Lord. Kaya ngayong araw po, natutunan po natin dito sa Awit 24, sinong aakyat sa bundok ng Panginoon. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and merciful our Heavenly Father God, thank you so much for the grace of your salvation. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat po sa biyaya ng kaligtasan. We are the miserable sinner who are supposed to be lost. Kami po isang miserable mga makasalanan na nararapat po na mapahamak. By the grace of God, but we are saved. Ngunit kami po ay naligtas sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos. So, as a children of God and truly born-again Christian, let us understand we love God and also please teach us always how to live as a born-again Christian. Kaya bilang isang mga anak ng Diyos, bilang mga tunay na born-again Christian, pakiusap, tulungan niyo po kami kung paano kami dapat mamuhay upang bilang isang born-again Christian. Today, according to Awit 24, we have learned who may ascend into the hill of the Lord. Ngayong araw po, natutunan po namin mula po sa mga Awit 24, sino nga aakyat sa bundok ng Panginoon. So, for the rest of the fellowship today, please be with us and guide us. Para po sa natitira po namin fellowship sa araw na ito, pakiusap, samahan at gabayan po ninyo kami. We pray in Jesus' name. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen.